Una sa lahat, alitan sa kalsadang nauwi sa panununtok sa Las Piñas. Ang rider, winasak ang wiper ng SUV. Habang ang driver, nambagsak na motorsiklo. Ang punot dulo ng road rage at iba pang mga detalye, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Congressman Nicanor Briones, inaming nanood nga siya ng isabong sa kamera. Pero may nag-send lamang daw sa kanya at hindi siya tumatalpak. Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa kanyang impeachment defense team. Sabay pa sa ring sa mga anyay ganit ng mga lider. Dating Pangulong Duterte at kanyang legal team ayaw makasama si Atty. Harry Roque. Nakakagulo raw kasi ang kanyang pakikialam. Local Water Utilities Administration nagbabala sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Magnitude 8.8 na lindol sa Russia nagdulot ng malalaking daluyong sa iba't ibang bansa sa Pasipiko. Tsunami warning umabot hanggang sa Pilipinas. At ang malapelikulang music video ng umaaligid ng P-Pop Kings SB19 at ni Popstar Royalty Sara Geronimo. Inamin ni Congressman Nicanor Briones na nanood nga siya ng isabong sa loob ng kamera. Pero sinend lamang daw yan sa kanya ng kanyang pamangkin at hindi raw siya tumatalpak. Bago umamin si Briones, ilang kongresista ang napagkamalang nasa mga viral na litrato. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Now showing sa loob mismo ng kamera. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone habang nasa plenaryo. Kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod kasi kaya ang hirit ng netizens, name.com. Meron pang mga napagkamalan. Si Sarangani Representative Steve Chongbian Solon. Akala raw ng ilan siya ang tinutukoy dahil sa salitang Solon sa isang news article. Paliwanag niya, ibig sabihin ng Solon ay mambabatas, hindi yung apelyido. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong, dapat pa rin itong imbestigahan. At eto na nga, lumantad na siya. Walang iba kundi si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Siya raw ang nasa video pero hindi siya tumatalpak. Malinis sa konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Ipinakita pa sa amin mismo ni Briones ang video na nakitang pinanonood niya. Tinignan ko lang dahil nag-ini-invite tayo. Gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Humingi rin siya ng paumanhin maging sa mga kapwa mambabatas at sa imaheng idinulot nito sa kamera. Kaya ako humarap sa inyo, ayaw kumandamay ang Kongreso. At kung meron man tayong hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Para ipakitang siya mismo ay tutol sa online sugal, siya raw mismo ang maghahain ng panukala para sa total ban nito. Tingin ni Briones, may gusto lang sumabotahe sa kanya, pero pinatatawad na raw niya kung sino man ang kumuha ng litrato at video niya nang walang paalam. Nauna naman ng sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi excuse na naglilibang lang kaya nanonood ng isabong sa loob mismo ng kamera. Ang gawain talaga ron ay lawmaking. No? So, tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga kinatawan ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Paiimbestigahan ng Senate Committee on Games and Amusements sa susunod na linggo ang mga perwisyo umanong idinulot ng online gambling sa bansa sa gitna yan ng panawagang total ban sa online sugal. Narito ang aking report. Tutumbasan ba natin ang mga buhay na nasira ng online gambling? Ang mga pamilyang nawasak, ang mga kabataan na napariwara. Shame on you, PAGCOR. Shame on you, operators of online gambling. Ito ang nanggigigil na pahayag ni Senador Mig Zubiri sa plenaryo para hikayatin ang mga kapwa-senador na suportahan ang kanyang panukala na total ban sa online gambling. Dapat na raw kasi itong wakasan, lalo't maraming mahihirap ang nalululong at nalulubog sa utang dahil dito. Basta may cellphone at internet connections, pwede nang maglaro at malulong. Pwedeng tumaya pagkagising sa umaga. Pwedeng tumaya habang nakaupo sa kubeta. Pwedeng sa gitna ng trabaho. Pwede sa biyahe pa uwi. Base sa datos na nakuha ni Zubiri mula sa World Casino Directory, ang Pilipinas na raw ang itinuturing na gambling capital ng Asia dahil sa 79 licensed casinos. Nataasan na natin ang 48 casino sa Cambodia at 47 sa Macau. At sa lalanga raw ng epekto ng online gambling, nadismaya rin si Zubiri na hindi ito binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address itong Lunes. Ito ba ang gusto ng ating Pangulo na maging legasiya niya? Paglabas po niya itong 2028, pagbaba po niya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. Gaya ni Zubiri, ipinagtataka rin ni Senadora Risa Hontiveros kung bakit tila walang imik dito ang Pangulo. Hindi talaga nakatulong na hindi binanggit ni Presidente ang online gambling sa kanilang SONA. Una nang iginiit ng palasyo kahapon na hindi maituturing na missed opportunity ang hindi pagbanggit ng Pangulo sa issue ng online gambling sa kanyang SONA. Walang missed opportunity dahil nga sinabi natin, kung magsasabi naman siya agad na ito taliban ito, pero hindi pala nagiging maganda ang epekto nito sa bayan, mas mukhang magkakaroon ng pagkakamali ang Pangulo. Suportado naman ng magkapatid na Tulfo sa Senado ang panawagang total ban sa online gambling. We should ban online gambling. The welfare of the Filipino people should come first. Ora mismo dapat itigil na ang online gambling. May mga bata na hindi na nag-aaral, hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman. Magpapatawag ng pagdinig dito sa susunod na linggo si Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Games and Amusement. Ipapatawag sa hearing ang PAGCOR at Department of Finance. Gayon din ang mga grupo ng mga magulang, estudyante, paaralan at simbahan para malaman ang posisyon nila sa online gambling. Maanghang ang birada ni Vice President Sara Duterte sa kanya mga kalaban sa politika matapos mapanalunan ng impeachment case na inihain niya sa Korte Suprema. Pero pinuna ng ilang legal luminaries ang nilabas na Supreme Court decision. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosico. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa kanyang defense team kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Nandyan daw ang kanyang defense team kung kailan walang tumitindig para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa mga petitioner na humamon sa anyong mga pang-aabuso ng Kamara. Nagpasalamat din ang bise sa mga tumuligsa sa anyay persecution o panggigipit sa kanya. Sa huli, nagpasaring si VP Sara sa pagsasabing our country deserves better. Kaya titindig daw siya laban sa mga lider na ganid at hihila sa ating bansa pababa. Maghahain pa ng motion for reconsideration ng Kamara para iapela ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kung si dating Senior Associate Justice Antonio Carapio ang tatanungin, tutol siya sa SC desisyon. Kinwestiyon niya ang sinabi ng Korte na wala raw nangyaring botohan sa plenaryo ang Articles of Impeachment bago ito ipinadala sa Senado. Higit 1/3 o higit 200 mambabatas ang pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. The Supreme Court in their decision that there was no plenary approval
of the fourth complaint is totally wrong because that is not what the records of the House show. There was an actual action, actual vote by the plenary to send the fourth complaint to the Senate. It's only executory but not yet final. There's still a chance it could be reversed or changed. Dagdag pa ni Carpio, hindi rin pwedeng i-apply sa ika-4 na impeachment complaint ang one-year bar rule. Sinigundahan naman niya ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga may akda ng 1987 Constitution. Anya, tila nag-overreach ang Supreme Court sa kanilang desisyon na dapat daw muling pag-isipan. Kabilang sa mga pinuna ni Monsod ang sinabi ng SC na hindi nabigyan ng due process si VP Sara sa reklamo. That happens in the hearing in the Senate. Yes. So even the basis for the Supreme Court ruling of lack of due process is wrong. Una nang sinabi ng Senado na sa August 6 nila pag-uusapan kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa raw nitong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa raw ng buong defense team. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Huwag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niyang mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Binawi na ng PHIVOLCS ang kanilang tsunami warning sa maraming lugar dito sa Pilipinas. Kasunod yan ang matinding lindol sa Russia na nagdulot pa ng tsunami sa mga kalapit na bansa sa Pasipiko. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Napatili na lang ang kumukuha ng video na ito nang magbagsakan ng mga gamit nila sa bahay dahil sa matinding lindol sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Niyanig din ang opisinang ito. Ang isang empleyado napahawak pa sa pader sa lakas ng paggalaw. Nilindol din ang surgery room na ito habang may inooperahan. Pero tuloy pa rin ang mga doktor at nurse sa pag-oopera. Maging ang ilang hayop nagpanik sa lindol, gaya ng mga silayo na ito na sunod-sunod nagpuntahan sa dagat habang yumayanig. Sa tindi ng lindol, nawasak at gumuho ang bahaging ito ng isang kindergarten school sa Kamchatka.
Ayon sa United States Geological Survey o USGS, magnitude 8.8 na lindol ang tumama sa Russia. May lalim itong 20.7 kilometers. Halos 50 aftershocks naman ang naitala kabilang ang magnitude 6.9. Ayon sa Russian scientists, ito na ang pinakamalakas na lindol sa rehiyon mula 1952. Dahil sa lindol, nakaranas pa ng tsunami ang Far East region ng Russia. Hinampas ng malakas na alon at binaha ang coastal town. Sa lakas niyan, ramdam din ng tsunami sa Japan. Malalakas na alon na humahampas sa Hokkaido Prefecture. Pinatunog na rin sa ilang lugar ang tsunami siren. Dahil dyan, pinalikas na ng Japanese government ang mga nakatira sa mababang lugar. Posible raw kasing umabot sa 13 feet o halos isang palapag na gusali ang taas ng tsunami na tatagal ng isang araw. Naglabas na rin ng tsunami warning ang mga bansang China, Indonesia, Peru, Mexico, New Zealand, maging ang mga state ng California, Hawaii sa Amerika at iba pang bansang malapit sa US West Coast. Wala pa namang napapaulat na nasaktan o nasawi sa tsunami at lindol. Binawi naman ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa 22 lugar sa Pilipinas kasunod ng lindol sa Russia. Pero ilang lugar din sa bansa ang nagpatupad kanina ng preemptive evacuation. Sabi naman ng PHIVOLCS, sa ngayon ay wala na dapat ikapanik. Advice natin is kapag i-lift natin yung advisory na, pwede na silang bumalik sa normal. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Baha pa rin ang ilang lugar sa Navotas at Malabon dahil sa nasirang navigational gate. Kaya bukas may pamiting ang Navotas LGU. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Matagal nang humupa ang baha sa maraming lugar sa Metro Manila. Pero sa Navotas at Malabon, baha pa rin. Lalo na kapag high tide. Sira pa rin kasi ang Tangos Tanza Navigational Gate. Sina Jenny at Rose, higit 1 dekada nang tinitiis ang tila waterworld nilang pamumuhay. Presyo po kasi na ang pader na tibag. Tapos di kami kadaan kung ano man bibili namin, di kami makadaan. Tapos ang tubig kung ma-high tide, naabot ang bahay ko. Sana matulungan din kami para hindi kami napresyo sa aming lugar. Sa Nabutas kaya lagi na nababaha. Kaya nagpapatawag ng meeting si Navotas City Congressman Toby Chanco bukas kasama ang mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways. Pagpapaliwanagin daw nila ang DPWH kasama ang MMDA na siyang nag-ooperate na nasirang floodgate. Kinumpirma naman mismo sa News 5 ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na sisiputin ng kanyang mga kinatawan ang open forum bukas sa Navotas. We will repair it and the repair works will be completed by August 8 yata or August 10. We will not demolish yet. The plan is actually to replace yung floodgate eventually with the new one. Sa Vitas, Tondo, mismong si Budget Secretary Amena Pangandaman naman ang sumili sa pumping station doon ng MMDA. Kasunod pa rin ito ng pagpuna ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga flood control project sa kanyang nakaraang zona. Pinapabantayan po niya ng mabuti ang ating mga programa at proyekto. Pag maganda siya, i-replicate natin at pag magaling yung ahensya, syempre kailangan din i-reward natin. Di ba? Ibig sabihin, nagagamit niya yung budget niya ng tama, so pwede pa natin siyang bigyan ng mas malaking budget. Ayon naman sa MMDA, gumagana ang lahat ng 71 pumping stations ito sa buong Metro Manila. Ang pumping station sa Vitas, hindi lang pambomba ng tubig mula sa Estero de Vitas, palabas ng Manila Bay. Solid waste management facility din ito. Ang mga basurang palutang-lutang sa estero na maaaring makabara sa pumping station, kinokolekta ng MMDA. Masasabi ko na yung pinaglalaanan ng pondo ng DBM para sa MMDA, so far nagagamit namin ng tama. Bago matapos ang linggo, magpapatawag ng pulong ang DBM para masilip ang estado ng mga flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kasamang gumuho ang isang bahay at isang nakaparadang trailer truck sa landslide sa Baguio City. Sa kuha ng CCTV, makikita nakaparada pa ang truck sa tabi ng isang compound nang bigla itong mahulog sa gilid ng kalsada. Ayan po, bumagsak din ang isang bahagi ng bahay. Nakaranas ng pagulan sa Baguio, dala ng habagat kaya't lumambot ang lupa. Wala namang nasaktan.
Samantala, patay ang dalawang lalaking nagsasagawa ng clearing operation sa La Trinidad, Benguet matapos mahulog ang sasakyan nilang loader sa bangin. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang loader dahil sa mechanical problem. Bumangga ito sa riprap sa gilid ng kalsada at saka dumiretso sa 50 metrong lalim ng bangin. Naitakbo pa sa ospital ang mga biktima pero dineklarang dead on arrival. Bukod sa mga nasawi, may 2 pang sugatan sa disgrasya. Showbiz tonight na tayo. After 21 or 29 years, balik golf course ang well-loved character ni Adam Sandler sa Happy Gilmore 2. Si Adam at iba pang cast, exclusive na nakatsikahan ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mula kay Ben Stiller, Bad Bunny, Eminem, hanggang sa jowa ni Taylor Swift na si Travis Kelce. Hitik na hitik sa cameo sang sequel na Happy Gilmore 2 ni Adam Sandler after 29 years. Chika nga ni Adam sa News 5. I hope it is perfect timing, and who knows? And we were just excited. We've been hearing for a long time, hey, are you going to do Happy Gilmore 2? And we were always like, I don't think so. And then all of a sudden, I begged him. Sa part 2, balik course si Happy after his retirement para matustusan ang ballet dreams ng kanyang anak. Sa kabila ng tema ng pamilya na may kurot sa puso, present pa rin syempre ang laugh trip at signature kalokohan na tatak Adam Sandler. It's funny because everybody's all worried about, well, you must be really, you had to wear lingerie and carry 2 pitchers of beer. Then I was like, that's why I did. I mean, when I read that script, I was like, I was a fan of Adam. I didn't know anybody else was going to be in it. I wasn't sure what the tone was. And I got to that scene, I was like, that's freaking funny. But there's a joke about it too in this one. He's like, God, that girl has some, someone talking to John on the couch. And you can't say that anymore. Sinikap daw ni Adam na i-meet halfway ang brand of comedy ng new generation. Biggest thing is we don't want to hurt anybody's feelings. And I'm more aware. Showing na ang Happy Gilmore 2 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Dating rumors alert. Spotted sina former Canadian Prime Minister Justin Trudeau at singer na si Katy Perry sa isang restaurant sa Montreal, Canada. Ayon sa reports, magkasama silang kumain at nakipagkita pa sa chef at staff ng restaurant. Usap-usapan tuloy sa social media kung nagde-date ang dalawa. Sa ngayon, wala pang komento ang singer at ang dating Prime Minister. Pero matatandang 1 buwan nang hiwalay si Katy at ang kanyang partner na si Orlando Bloom. Si Trudeau naman, hiwalay na rin sa kanyang dating asawang si Sophie Gregoire last 2023 matapos ang 18 years ng marriage. O walang makikipaghiwalay dahil marami pa akong chika, mamaya. Susunod, motor taxi rider at SUV driver nag-away sa gitna ng kalsada sa Las Piñas City. Panibagong buto ng tao na kuha sa Taal Lake. Prime Water, posibleng tanggalan ng kontrata kung hindi maresolba mga reklamo sa kanilang serbisyo. At showbiz columnist at host na si Christopher Min, pinapaaresto kaugnay ng reklamong libel ni Bea Alonso. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan ang viral video ng isang modern jeep na dumaan sa sidewalk sa Mandaue City sa Cebu. Nagpumilit kasi itong umovertake sa isang truck. Nakarating na yan sa LTO at pinatatawag na ang driver ng jeep. Kinuha na rin ang kanyang lisensya. Posible rin siyang idemanda. Nagaway sa gitna ng kalsada ang isang motor taxi rider at SUV driver sa Las Piñas City. Ang driver ng SUV, tinumba pa ang motorsiklo na nakaalitang rider. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon.
Agaw pansin sa gitna ng kalsada ang pagtatalo ng isang motor taxi rider at driver ng isang SUV sa Marcos Alvarez Avenue sa Las Piñas City. Nagsuntukan ang dalawa habang may isang traffic enforcer ang pumagitna sa dalawa para umawat ang driver ng SUV. Galit na itinumba ang motorsiklo ng rider. Hindi nasa pool sa video pero winasak daw ng rider ang wiper ng SUV. Itinayo ng rider ang kanyang motor habang pinulot naman ng driver ang nabaling wiper. Pero tuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa. Ayon sa mga otoridad, nagkagit-gitan na raw ang dalawa sa palikong bahagi ng Marcos Alvarez Avenue. Wala naman daw nasirang sasakyan sa gitgitan. Hindi ata sila nagbigayan. Kasi ang nangyayari dyan, pagka walang traffic enforcer sa gitna, siyempre maluwag, ang nangyayari sa kanila, nag-uunahan. Wala daw nakasagi. Kasi wala namang damage yung sasakyan, pati yung motor eh. Ang nangyari daw, yung itong rider, pinagbigyan na daw siya ng sasakyan, pinukpok pa niya yung petan ata ng kotse. Kaya doon siguro nagalit itong isang driver. Dinala ng traffic enforcer sa barangay ang dalawang driver pero nagkasundo rin kalaunan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa CCTV ang pangahablot ng snatcher sa cellphone ng pahinante ng truck sa Maynila. Sumuko naman ang suspect at sermon ang inabot kay Mayor Isko Moreno. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Naglalakad lang noong una ang lalaking nakapulang t-shirt ng mahagip ng CCTV sa kahabaan ng Lacson Avenue sa Maynila. Aakalain mong tatawid lang siya nang iwasan niya ang ilang sasakyan. Pero maya-maya, patakbo na siyang lumapit sa isang truck at mabilisang hinablot ang cellphone ng pahinante. Walang nagawa ang pahinante sa gulat habang mabilis na sumibat ang snatcher, dala-dala ang cellphone. Tila pangising-ngisi pa ang snatcher na sumuko rin kalaunan matapos na mag-viral ang video. Halika rito. Kanina, iprinisinta ni Manila Mayor Isko Moreno ang snatcher. O ba't mo naisipang sumuko? Ha? Okay, tamo. Ayon sa ina ng biktima, pinaghirapang bilhin ng kanyang anak ang inisnatch na cellphone. Bago lang po yan ngayon. Mukha nga, yung... Napapuisang po. Oo nga, no? Pinaghirapan to sigurado ng anak mo. Yung puro OT po niya, madaling araw na OT? Oh, see? Pinaghirapan nila to eh. Na-recover naman ang cellphone na tinangka pa palang ipa-unlock ng suspect sa isang lalaki na pinatawag din ni Moreno. Mahaharap ang suspect sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Suportado ng minorya sa Senado ang mungkahi ng Kamara na buksan sa publiko ang bicameral conference sa national budget. Bukod sa minority, pumirma rin sa resolusyon bilang pagsuporta dito ang dalawa sa majority na sina Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Layunin ng open bicam na maiwasan ng katiwalian sa ating pondo. Minungkahit din ng minority bloc na ipalabas online ang bicam conference. Matatandang sinabi ni Speaker Martin Romualdez na bubuksan nila sa publiko ang BICAM. Ito po yung pagpupulong ng mga kinatawan ng Senado at Kamara para pag-isahin ang kanilang bersyon ng national budget. Panibagong buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Boying Rimulya. Kabilang daw sa nakuha ang isang bungo. Ipasusuri pa yan kung makakuha dito ng DNA. Sa kabuuan, 6 sa 71 butong nakuha mula sa Taal Lake ang nakumpirmang galing sa tao. Samantala, binubuo na rin ang salaysay ng bago at ikalawang testigo na ilalabas ng DOJ. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. Talagang makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo. Na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong hinog na yung kaso. Nanindigan si showbiz columnist at host Christopher Min na ilalaban sa husgado ang isinampang reklamong libel ni Bea Alonzo. Ito ay matapos maglabas ng arrest warrant ang Quezon City RTC laban sa kanya at co-host niyang sina Romel Villamor at Wendy Alvarez. Nagugat ang reklamong libel sa mga komento ng mga host sa kanilang online show laban sa aktres.
48,000 ang itinakdang piyansa ng korte para sa bawat host. Sabi ni Fermin, magbe-bail sila. Ang libel daw ay kakambal ng kanilang trabaho. Bumuelta naman ang aktres na si Nadine Lustre sa isang quote card na kumakalat sa social media. Nakalagay sa quote card na gumamit daw siya ng mirror method. Just give the same energy daw na ibinibigay sa'yo. Shinare yan ni Lustre sa Facebook at sinabing parang hindi raw niya sinabi ang nasa quote card. Sa isa pa niyang post, hindi raw siya naniniwalang dapat salaminin ang tila pagiging malamig dahil lang kinalimutan o hindi pinansin. Mas mahalaga pa rin daw na piliing maging mabuti kahit walang kapalit. Paalala pa niya, take care of your soul, not your ego. Keep choosing light and love dahil dyan daw nagsisimula ang true healing. Susunod, Prime Water, binala ang tatanggalan ng kontrata kung hindi maayos ang palpak nilang serbisyo. SUV bumangga sa railings at nahulog sa tulay sa Cavite. 2 sugatan. At ang misteryosong pag-aligid ng SB19 sa collab song nila Sara Geronimo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nahuli sa CCTV ang riding in tandem na humold up sa isang estudyante sa Jones Bridge sa Maynila. Tiningay nila ang cellphone at pera ng biktima na nakahingi naman ng tulong sa mga nakamotor ding pulis. Nagkahabulan, nagkaputukan, natamaan sa hita ang isa sa mga suspect. Nakakulong na siya habang pinaghahanap pa ang kanyang kasabwat. Kulang pa rin ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Bulacan na sineserbisyohan ng Prime Water. Aminado naman ang Local Water Utilities Administration na may pagkukulang ang kumpanya sa kanilang kontrata. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi lang tubig ang kapos sa Bulacan. Ubos na rin ang pasensya ng maraming residente dahil sa matagal ng problema sa tubig. Sa pag-iikot namin sa San Jose del Monte, bawat bahay may nakapilang timba at drum. Sa barangay Kaypian na sineserbisyohan ng Prime Water, higit 2 linggo nang walang tubig. Umaasa na lang sila sa rasyon. Ang problema, naghintay sila sa wala. Naku, hirap na kami, sir. 2 araw na, puro punas. Si June, sa pinapasukang opisina na nag-igib ng tubig. Ayan sir, mga 3 piraso lang po. Pang paligo po, pansaing po. Apektado maging maliliit na negosyo, gaya ng karinderya ni Eva. Nandun na kami sa punto ng depression kasi pag nagising ako, hindi na yung anak ko yung tinitingnan ko eh. Yung gripo, baka walang tulo. Dahil walang tubig sa gripo, biyaya ang ulang inipo ng mga residente. Ngayon wala nang ulan, kaya wala hong tubig. Pahirapan sa ilang matatanda na mag-igib, pero wala naman silang magawa. Panawagan ng mga residente, gawing libre ang bill nila sa tubig ngayong buwan. 7 bilyong customer ng Prime Water ang apektado ng palpak na serbisyo nito base sa datos ng Local Water Utilities Administration. Gaya dito sa barangay Kaypian sa San Jose del Monte, Bulacan. Matagal na raw nagtitiis ang maraming residente kaya tanong nila kung palpak ang serbisyo, bakit hindi palitan ang supplier ng tubig. Sabi ng LUWA, prioridad ngayon na mapaganda ang serbisyo ng iba't ibang water district at kanilang joint venture partners. Kasunod yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Aminado ang LUWA na may mga pagkukulang ang ilang water concessionaire gaya ng Prime Water. Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct. Hindi nagawa ng facilities, hindi natugunan yung mga kailangan ng NRW, expansion, kaya hindi umabot yung necessary promises nila. Hindi direktang sinabi ng LUWA kung tatanggalan ng kontrata ang Prime Water. Pero kung wala raw magbabago, posibleng mangyari yan. Hindi, if one party cannot perform, why do we expect them to? Exactly.
Ayon sa luwa, handa ang Prime Water makipagtulungan sa kanila. Nagsumiti na rin ng catch-up plan ang kumpanya para matugunan ang hinaing ng mga apektadong customer. Nakatakda namang maglabas ng pahayag ang Prime Water tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dalawang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang SUV sa tulay sa Nobeleta, Cavite. Base po sa investigasyon, papuntang Tanza ang sasakyan nang biglang mawala nito ng kontrol. Aksidente itong bumangga sa railing ng tulay hanggang sa tuluyang mahulog. Sa lakas ng pagkakabangga, halos nayupi ang sasakyan at nagiba nito ang bakal at simentong harang ng tulay. Agad namang tinakbo sa ospital ang driver at pasahero nito na nagpapagaling na sa ngayon. Abangan world record sa pinakamaraming sabayang pag-inom ng carbonated drink na sungkit ng Pilipinas. At ang collab song ni Sara Geronimo at SB19 cinematic ang atake. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Blessed by the legend ang eksena ni Jokoy nang makita si National Treasure Wang Ud. Nagpatato si Jokoy kay Wang Ud sa Buskalan Village sa Kalinga. May selfie pa ang dalawa kaya feeling blessed si Jokoy. Sa edad na 108, si Wang Ud ang oldest artist at last mambabatok sa Pilipinas. Last year lang nang bigyan ng Presidential Medal of Merit ng Malacanang si Wang Ud. It's giving cinematic vibes ang kaka-release lang na collab song ng SB19 at ni Sara Geronimo na Umaaligid. Bukod kasi sa pagkanta, napasabak din silang lahat sa aktingan. Panoorin natin yan. Music video na ala pelikula. Hindi na lang talaga sa musika palaban ang SB19 dahil ang P-Pop Kings, aba, napasabak sa intense aktingan. Yan ang crime thriller-inspired na collab song ng SB19 at ni Sara Geronimo na Umaaligid. Umaaligid, mag-ingat-ingat ka at baka mabihagan ng mga Si Kenneth Josh, pa-mysterious /cool guy ang atake. Give na give din sa aktingan sa pagiging anxious si Stel. Looking innocent like for real naman ang vibes ni Justin. At si Pablo, naka-eksena pa si Sarah G. Ate, wala kang kwenta. Check na check ang ekspresyon ni Pinuno. Mensahe ng kantang Umaaligid, mag-ingat sa basta-basta pagpapaniwala sa kasinungalingan at panlilinlang just like fake news. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, pang world class ang Pilipinas sa bagong record. Oh yeah, talaga namang dito napatunayan na mahilig tayo Bok sa carbonated drink. Sa hudyat, sabay-sabay uminom ng carbonated drink ang mga kalahok. 766 participants silang lahat sa isang venue, may pa-party pa. Dahil dyan, opisyal na nakuha ng Pilipinas ang largest carbonated beverage drink party. Tinalo natin ang dating record na 665 participants ng Japan. +1 ako dyan. Din ako sa carbonated drinks. Sana palusot.
Sana pala di mo na ako nag-newscast, pumunta muna ako doon. Nakatulong. Pangdagdagan, no? Kahit wala ako nakuha naman. Yes, naman. sir. Record yun, sabay-sabay kayo uminom ng soft drinks. Oh, ganun naman talaga, diba? The very mababaw yung things ginagawa. Mas maganda pa sana kung palaki ng siopaw, yung pinakamalaking siopaw, yung pinakamalaking... Mananalo ba tayo doon? Pinakamalaking siomay pinakamaraming taong uminom ng Coke sabay-sabay. Oh, why not? Why Tsaka, not? tsaka why is that good? Ayun lang. Is that a good Di thing? wala naman tayo sinabing good. Papag-good night. Sige na. Basta world record tayo. Okay na yun. Okay na to. Sige, world record tayo. At yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.